pagmamahal ng isang ama ay walang katulad. Siya ang sandigan at gabay natin sa bawat hamon ng buhay. Ikaw, kabarangay, paano mo maipapakita sa iyong ama na pinapahalagahan mo siya? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga kabarangay natin. Araw-araw po akong nakikinig ng Barangay LS. Nakakatuwa po talaga yung mga kwento ng mga senders ninyo. Minsan nakakaiyak at minsan naman ay nakakatuwa. Pero ang pinakagusto ko yung pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa hirap ng buhay tuwing napapakinggan ko ang mga pinagdadaanan ng mga senders ninyo. Ako nga pala si Liam, hindi po ako lumaki sa marangyang pamilya at tinutulungan ko lamang po ang papa ko sa pagbebenta ng karne sa palengke para makaraos kami sa pang-araw-araw na mga gastusin. Lumaki po ako sa poder ng papa ko. Hindi ko po talaga nakilala ang mama ko. Tuwing tinatanong ko si papa tungkol kay mama ay tahimik lamang siya. O kaya ang sinasabi niya ay huwag mo na siyang hanapin pa. At sa tagal ng panahon ay natanggap ko na rin ang sitwasyon na baka hindi ko na mahahanap ang mama ko. Pero ayos lang naman po sa akin yon. Kasi ni minsan ay hindi naman ako pinabayaan ni papa. Si papa na ang nagsilbing nanay at tatay ko. Simula noong bata pa lamang ako ay siya na ang kasama ko sa lahat ng bagay. Nakita ko kung gaano siya nagsumikap bilang tendero sa isang maliit na karnehan sa palengke para lamang mapag-aral ako. Hindi man kami mayaman pero ramdam ko naman yung pagmamahal niya. Kaya pagkatapos ng klase ko ay pumupunta ako kaagad sa palengke para tulungan si papa. Mahirap po talaga ang buhay namin, Papa Dudut. Lalo na't halos lahat ng kamag-anak ni papa ay pasaway. Sobrang gulo po nila. Laging may problema at ang iba sa kanila ay may mga bisyo pa. Kaya sa panahon ng pangangailangan ay wala rin kaming mahinga ng tulong. Pero nagpapasalamat ako dahil kahit na ganon, si papa ay nananatiling matino at maayos. Sa totoo lang ay wala na kaming maaasahan ni papa kung hindi ang isa't isa. Pero syempre may mga panahon din po na napapaisip ako at nangangarap na sana kahit konting ginhawa man lang ay maranasan namin ni papa. Kasi araw-araw na lamang kahit na anong kayod at pagod namin, parang wala pa rin nangyayari. Parang kahit na anong gawin namin ni papa, nararamdaman pa rin namin na hindi kami umaasenso sa buhay. At paminsan-minsan, nag-i-imagine at napapaisip rin ako na baka balang araw biglang magpakita si mama para tulungan kami ni papa kahit na papaano. Liam, mabuti naman at nandito ka na. Mano po? Kawaan ka ng Diyos. Kamusta yung pag-aaral mo, ha? Ayos naman po. Mabuti naman kung ganon. Palagi mong pagbubutihan yung pag-aaral mo, ha? Yan na lang ang natitirang paraan para umasenso tayo sa buhay kahit papaano. Alam ko naman po yun. Pero alam nyo pa, may naisip ako na mas magandang paraan. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bakit di na lang kaya tayo gumawa ng illegal? Ano bang pinagsasabi mo dyan, bata ka? Ang baba kasi ng sahod kapag legal yung trabaho. Kaya napagtanto ko na baka asenso tayo sa buhay kung gagawa tayo ng illegal. Oy, gusto bang matulad sa mga kamag-anak natin na puro patapon ng mga buhay? Hindi solusyon yan, Liam. Kaya naman po, di na kayo mabiro. Pwes, hindi magandang biro yan. Huwag na huwag kang maiinggit sa mga taong umasenso sa buhay dahil may napakan silang tao. Maniwala ka sa akin, anak. Dadating ang panahon na kakarma hindi ng mga taong yan. Lagi mong tatandaan na di bali nang mahirap tayo. Basta lumalaban tayo ng patas sa buhay. Ay, alam ko naman po yun.
Ay pa, may gusto po sana ako itanong sa inyo. Pero sana huwag kayong magalit ha. Bakit? Ano yun? Mayaman po ba si Mama? Ako Liam, mag-abang ka na lang ng mga bibili dyan ng karne. Painggan niyo muna kasi ako. Isipin niyo ha, pinalaki niyo ako na mag-isa. Tapos ni minsan, hindi man lang tayo natulungan ni Mama. Siguro panahon na para singilin natin siya, di ba? Bakit? Hindi pa ba sapat yung ginagawa kong lahat para sa'yo? Hindi naman po sa ganun. Yung akin lang naman, kayo po yung sumalo ng lahat ng responsibilidad at obligasyon ni Mama. At sobrang di po patas yun para sa inyo. Anong sinasabi mo? Na gusto mong hanapin yung mama mo? Ganun ba yon? Parang ganun na nga ho. Para saan pa? Hindi ba't matagal ko nang sinasabi sa'yo na kusa tayong iniwan ng mama mo nung maliit ka pa lang? At wala siyang balak na balikan pa tayo. Malay nyo naman pa. Baka gusto na tayong balikan ni Mama pero hindi niya lang alam kung saan tayo hahanapin. Ganun ba? O edi sige, hanapin mo na lang yung mama mo at iwan mo na ako. Kayo naman po sobrang matampuhin. Siyempre hindi ko naman po magagawa sa inyo yun. Kung ganun, bakit palagi ka na lang nagtatanong sa akin tungkol sa mama mo ha? Curious lang naman po ako pa, yun lang yun. Malay nyo naman, baka mayaman na si Mama ngayon, di ba? Kung ganun, naku, sigurado tiba-tiba tayo. Mas pipiliin ko na lang kumain ng pagpag kaysa manghingi ng tulong dun sa walang kwenta mong nanay. Ikwento nyo na kasi sa akin kung bakit tayo iniwan ni Mama. Ang tagal-tagal ko na nagtatanong sa inyo pero ni minsan hindi nyo man lang ako sinagot ng maayos. Alam mo kasi, may mga bagay na dapat nililibing na sa limot. Yung mga ganyang klaseng bagay, hindi na dapat hinahalungkat yan. At isa pa, maayos naman tayo na wala yung mama mo, hindi ba? Nakakakain pa rin naman tayo na maayos. At kahit sira-sira yung bahay natin, at least may nasisilungan pa rin tayo, hindi ba? Ay, kung sa bagay. Pero pa, kung sakaling mayaman na nga si Mama at kung sakaling tutulungan niya tayo, makakaasa po kayo. Makakaasa na ano? Makakaasa kayo na tatanggapin ko yung tulong niya. Ang hirap ng buhay ngayon, tatanggi pa ba ako? Kayo talaga mga bata ngayon. Ayaw nyo nakakaranas ng hirap sa buhay. Gusto nyo yung tipo na kukuha nyo kagad yung mga gusto nyo. Ano nyo naman nasabi yan? Lahat kasi ng gusto nyo, nakukuha nyo kagad. Halimbawa na lang, kapag gusto nyo manood ng teleserye, may internet na. Tapos kung gusto nyo makipaglandian sa mga girlfriend nyo, ayan, may messenger na rin. Alam mo ba nung panahon namin? Naku po, mukhang alam ko na kung saan papunta tong usapan na to ah. Makinig ka muna kasi. Alam mo ba nung panahon namin, wala kaming TV. Tapos kailangan pa namin pumunta doon sa kapitbahay para makinood ng TV. Ilang beses ko na pong narinig yan pa. Wes, pakinggan mo ulit hanggang tumatak dyan sa utak mo. Papadudot, dinaan ko na lamang sa biro ang mga sinabi ko tungkol kay Mama noong araw na yon. Pero ang katotohanan ay hindi talaga nawala ang tampo ko sa kanya. Iniwan niya kami noong sobrang gipit kami sa buhay at iniatang niya lahat ng responsibilidad kay Papa. Kaya hanggang ngayon ay hirap pa rin akong hanapin sa puso ko ang kapatawaran at pag-unawa para sa sarili kong ina. Noong mga panahong yun ay pilit kong iniiwasan na isipin yung tunay ko na nararamdaman sa sarili kong ina. Kasi kahit mahirap ang buhay namin ni Papa, nakakaraos pa rin kami. Kahit papaano, kahit na isang kahig isang tuka lang kami. Kaya sobrang hanga ako kay Papa kasi ginagawa pa rin niya ang lahat para mapag-aral ako. Noon pa lang ay sinabi ko na sa sarili ko na balang araw kapag nakatapos na ako ng pag-aaral ay ibabalik ko lahat ng sakripisyo niya. At kapag nagkaroon na ako ng magandang trabaho ay pinangako ko na hindi na kami maghihirap pa ni Papa. Pero habang tumatagal ay parang lalo lamang akong sinusubok ng tadhana. Dumating yung araw na nagsara ang pwesto ni Papa sa palengke at nawalan siya ng trabaho. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang lungkot, takot at pangamba. Ang sakit pala sa pakiramdam, yung wala kang magawa para sa sarili mong ama. Simula noon ay ilang beses kaming nagtiis na kumain ng pagpag. Nagsimula ng mga lakal si Papa kahit delikado at mahirap para lamang may kita. Kapag sinasabi kong tutulungan ko siya ay lagi siyang tumatanggi.
Alam niyang hindi biro ang mga lakal. Madalas inaabot na siya ng magdamag para lamang makarami at ayaw rin niyang maapektuhan ang pag-aaral ko. Pero dumating talaga sa punto na hindi ko na kayang tiisin ang sitwasyon namin. Habang lumilipas sa mga araw, lalo ko lang nakikitang unti-unti nang nahihirapan si Papa sa pangangalakal. Halos araw-araw, bumabalik siya ng bahay na pagod, pawisan at sugatan ng mga kamay. Habang ako naman ay napipilitang manghingi ng pagkain sa mga kaklase ko para namang may makain. Kaya naman napagdesisyonan kong kausapin si Papa at sabihin ang isang bagay na alam kong hindi niya magugustuhan pero kailangan. Pa, mabuti nakauwi na kayo. Nga pala, eto, may dala akong bihon. Sa'yo na yan. Naku, ayos lang po ako. Kumain na ako. Sigurado ka ba? Opo, nanghingi po ako ng baon dun sa kaklase ko. Ang totoo nga yan pa. Eto pa nga may natira pa. Hatiin po natin tong hotdog at chicken nuggets na binigay sa akin ng kaklase ko pa. Sa'yo na yan, anak. Alam kong kailangan na kailangan mo yan lalo pat ngayon nag-aaral ka. Oh, eto ang bihon. Isama mo na rin dyan. Pa, buong magdamag kayo ng alakal eh. Kailangan nyo rin naman kumain kahit papano. Huwag mo na akong intindihin. Ayos lang ako. O sige, ganito na lang. Sa inyo na po yung bihon, sa akin na lang tong natirang baon ng kaklase ko. Okay po ba yun? Sige na. Hindi ko nga alam kung bakit pa natin pinagtatalunan to eh. Para tayong mga sira. Maniwala po kayo sa akin, gutom lang yan. Maupo na po kayo. Mabuti na lang talaga at nakatikim na rin tayo ng ibang pagkain. Nakakasawa na rin kasi yung pagpag eh. Naku, sinabi nyo pa. O eto po, sa inyo na tong hotdog. Sige lang, kumain ka lang dyan. Magtatampo po ako sa inyo pag di nyo po tinanggap yan. Sige na nga, mapilit ka eh. Nga pala pa, may sorpresa po ako sa inyo. Ano yun? Saglit lang po kukunin ko lang sa bag ko. Eto po, may kanin na po tayo. Uy, saan mo naman nakuha yan? Lagay ko na po rito Anak, Ayan. umami ka nga sa akin. Ninako mo ba yan? Si Papa talaga Mahirap po tayo, pero hindi naman po tayo magnanakaw. Bigay lang din sa akin to ng kaklase ko. Nanghingi kasi ako sa kanya. At sa awa ng Diyos, eto po, napagbigyan niya ako. Anak, pasensya ka na talaga ha. Dapat hindi ka nahihirapan ng ganito eh. Paano ba naman kasi? Nalugi pa yung karnihan sa palengke. Kaya ayan, hindi na sila nagdalawang isip na tanggalin ako. Huwag na po kayong manghinayang dun. Hindi din naman kasi kalakihan yung kita dun eh. Nga pala, nag-apply na din ako bilang construction worker kung saan pumapasok yung kaibigan ko. Nag-text na po ba sa inyo yung pinag-applyan nyo sa construction? Anong text? Wala naman ako cellphone na. Makikibalita na lang ako doon sa kaibigan ko bukas. Mabuti naman po kung ganun. Huwag po kayong mag-alala, ipagdarasal ko po na matanggap kayo. Sana nga anak. Sawang-sawa na rin ako sa pangangalakal eh. Alam mo yung tipong nakaasa ka lang sa swerte? Ang hirap na walang regular na pagkakakitaan. Naiintindihan ko po kayo. Pero di bali na lang. Kasi kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, mag-iiba na din ang takbo ng buhay mo. Huwag ka mag-alala. Ipinapangako ko sa iyo na igagapang ko yung pag-aaral mo. Ang totoo nga niyan. Ayos lang sa akin kung hindi mo ako tulungan pagdating ng panahon. Ang gusto ko lang ay makaranas ka ng maganda at maginhawang buhay. Gusto kong maranasan mo ang buhay na hindi ko pa naibibigay sa iyo hanggang ngayon. Nga po pala pa, gusto ko po sana kayo kausapin tungkol dyan eh. Bakit? May problema ba? Wala naman po. Kaso lang, gusto ko na po sanang tumigil sa pag-aaral. Ano? Nasisiraan ka na ba ng bait? Pa, sorry Pero ako na po yung nahihirapan para sa inyo eh. Tsaka napagtanto ko rin na kapag tumigil ako sa pag-aaral, mas matutulungan ko po kayo. Liam, huwag mong pairalin yung katangahan mo. Gusto mo bang matulad sa akin, ha? Ano pong gusto nyo? Yung tingnan ko lang kayo habang nahihirapan kayo sa pangangalakal. Maniwala kayo sa akin, para din sa inyo to. Di bali nang mahirapan ako basta makapagtapos ka lang. Ayoko matulad ka sa akin, anak.
Gusto ko lang naman po sanang pag-aangin yung pasanin niyo eh. Alam kong hindi biro yung pinagdadaanan niyo para lang makapagtapos ako sa pag-aaral. Pero pa, pwedeng-pwede ko naman balikan yung pag-aaral ko kung kailan ko gusto eh. Titigil ka sa pag-aaral tapos ano? Sasama ka sa akin sa pangangalakal. Huwag na, Liam. Maghahanap ka lang ng sakit ng katawan. Pa, ang akin lang… Tapos na ang usapang to. Sige na, kumain ka na lang dyan. Papa Dudut, hindi talaga pumayag si Papa na tumigil ako sa pag-aaral. Sa totoo lang ay nalulungkot ako noon kasi alam kong mas lalo lamang siyang nahihirapan sa tuwing pinipilit niya na makapagtapos ako. Pero kahit na ganoon ay natutuwa rin ako kasi ramdam na ramdam ko kung gaano ako kamahal ni Papa. Kaya niyang tiisin lahat ng hirap para lamang mabigyan ako ng magandang kinabukasan. Nang mga panahong yon ay sobrang gipit na kami. Pakiramdam ko ay hindi pa rin kami pinapabayaan ng Diyos. Kasi isang araw ay natanggap si Papa sa trabaho sa construction na matagal na niyang ina-applyan. Sobrang saya ko noon kasi sa wakas ay may regular na siyang kita at hindi na niya kailangang mangalakal sa pang-araw-araw. Iniisip ko kaagad na gusto ko ring tumulong kaya sinabi ko sa kanya na gusto ko ring mag-apply sa construction. Pero tulad ng inaasahan ko ay nagalit lamang si Papa at sinabi niyang hindi po pwede. Na ang dapat ko raw unahin ay ang pag-aaral ko. At dahil mahal ko si Papa, sinunod ko siya at wala na akong sinabi pa. Sobrang saya din namin noong unang beses niyang sumahod. Ang una pa niyang binili ay 2 mura na second-hand cellphone sa kakilala niya sa construction. Tuwang-tuwa po ako noon at sobra po akong nagpasalamat kay Papa. Hindi bang kami biglang umangat pero ramdam ko yung unti-unting ginhawa. Sa mga panahong yon, naniwala talaga ako na kapag marami ka ng pinagdaan ng hirap, darating din ang panahon na makakabawi ka, na gagaan din ang lahat. Pero dumating ang panahon na parang sinampal ako ng tadhana at pinaalala na hindi pa pala tapos ang laban. Na kahit gaano ka na katagal lumalaban, may mga bagay pa rin na hindi mo kayang paghandaan, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Unti-unti ko nang napapansin na may mga pagbabago kay Papa. Nung una'y napansin ko na parang mabilis siyang pumayat. Akala ko ay dahil lamang sa pagod sa trabaho sa construction. Sanay na kasi ako na umuuwi siyang pagod pero habang tumatagal ay mas lalong halata ang pagbagsak ng katawan niya. Hindi lang siya basta napapagod, palagi na siyang hinihingal. Grabe siyang pagpawisan kahit na hindi mainit at kung ano-anong sakit sa katawan ang bigla na lamang niyang nararamdaman. Minsan nagreklamo siya ng pananakit sa dibdib at minsan sa likod at minsan naman ay wala siyang ganang kumain. Ramdam ko na may mali na pero pilit niyang sinasabi na okay lamang siya. Hanggang sa isang araw habang nasa eskwela ako ay nakatanggap ako ng tawag mula sa isa sa mga katrabaho niya. Ang sabi niya ay bigla na lang daw nawala ng malay si Papa sa trabaho at agad na isinugod sa ospital. Hinding-hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Pakiramdam ko ay parang tumigil ang mundo ko, Papa Dudut. Sobrang lakas ng kaba ko at hindi ko mapigilan ang iyak ko habang nagmamadaling pumunta sa ospital. Sa isipan ko ay baka yun na ang huling pagkakataon na makikita ko si Papa. Pagdating ko sa ospital, agad akong dinala sa doktor na tumingin sa kanya. Doon ko nalaman na may thyroid disease si Papa at hindi na pala bago yon. Matagal na raw niyang nararamdaman ang mga sintomas pero hindi niya sinasabi dahil ayaw niyang mag-alala ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon, Papa Dudut, halo-halong takot, pangamba at konsensya. Litong-lito ang isipan ko. Lalo na't hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pera para sa pagpapagamot niya. Sobrang bigat sa pakiramdam kasi alam kong kapag hindi ko ito nagawa ng paraan ay baka mawala sa akin si Papa. Pero sa gitna ng lahat ng takot at gulo sa loob ko, isang bagay lang ang malinaw.
gagawin ko ang lahat kahit na ano para lamang gumaling si Papa. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi ako susuko dahil kung paano niya ako ipinaglaban noon, ako naman ang lalaban para sa kanya ngayon. Kumusta na po yung pakiramdam nyo? Ayos lang ako. Anak, pakikuha nga muna yung cellphone ko sa gilid ng kaliwang tuhod ko. Teka, saan po ba? Ay, ito po. Sandali lang ha. Sino po yan te-text nyo pa? Boss ko sa construction. Manghihiram ako ng pera. Baka malubog lang po kayo sa utang pag ginawa nyo yan. Di bale na. Basta makalabas lang ako dito. Nga pala, kamusta na yung pag-aaral mo? May sasabihin po sana ako sa inyo pero huwag kayong magagalit ha. Bakit? May problema ba? Kasi ano pa eh. Sige na, sabihin mo na sa akin. Tumigil na po muna ako sa pag-aaral. Ano? Natanggap po kasi ako bilang waiter sa restaurant na pinag-applyan ko eh. Tsaka sa Makalawa na po ako magsisimula. Anak naman, ba't mo namang ginawa yun? Pa, wag na po kayong kumontra. Yung pag-aaral ko, makakapaghintay naman po yun eh. Pero ang mahalaga ngayon ay yung mailabas ko kayo dito sa ospital. Pero hindi pa rin ako natutuwa sa ginawa mo. Ipinapangako ko po sa inyo na kapag nakalabas na kayo dito, babalik din po ako sa pag-aaral. Pero ako yung tatay mo. Hindi mo ako responsibilidad. At obligasyon ko ang alagaan at pag-aralin ka hanggang sa makapagtapos ka. Huwag na po kayong mag-isip ng ganyan. Kaya ko to pa. Gaya nga ng sabi ko, ang mahalaga ay yung makalabas kayo dito sa lalong madaling panahon. Basta, panghahawakan ko yung sinabi mo ha? Opo, pangako po. Basta mailabas ko lang po kayo dito tapos mabayaran ko lang ng buo yung gastusin natin dito sa ospital. Hindi yun. Ha? Ano pong hindi yun? Panghahawakan ko yung sinabi mo na balang araw, magtatapos ka sa pag-aaral mo. Opo, pangako po yun. Babalik po agad ako sa pag-aaral. Oh, sandali lang. Yung boss nyo na po ba yan, pa? Oo. Ay, hindi pa daw siya sigurado kung matutulungan niya ako. Huwag na po kayo ma-stress. Ako na pong bahala sa inyo. Pasensya ka na anak ha. Pakiramdam ko kasi parang wala akong kwentang ama. Huwag nga po kayo mag-isip ng ganyan. Ni minsan po hindi ko naisip yan. Kasi para sa akin kayo ang pinaka-the best na papa. Sinasabi mo lang yan para pagganin ng loob ko eh. Papa naman, hindi po. Simulat sa pool nakita ko na po lahat ng sakripisyo nyo para sa akin. Kaya ngayon, sana pa hayaan nyo na po ako na matulungan kayo. Maraming salamat anak. Huwag ka mag-alala. Kapag nakalabas na ako dito, babawi ako sa'yo. Huwag nyo na po muna kasing isipin yan. Ang isipin nyo, gumaling kayo agad. Papadudot yun na po siguro ang pinakamabigat na pagsubok na dumating sa buhay ko. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nag-overtime sa restaurant. Kahit pagod na ako, kahit halos hindi na ako nakakakain ng maayos o nakakatulog ng sapat. Para lamang makalikom ng pera, pambayad sa pagpapagamot ni Papa. Gabi-gabi akong umuuwi na halos gumagapang na sa pagod pero bit-bit pa rin ang pag-asa na balang araw ay makakaahon din kami. Pero kahit na anong sikap ko, parang lalo lang akong nilulubog ng tadhana. Hanggang isang araw, isang ideya ang pumasok sa isipan ko. Ang tanging paraan na naisip ko ay ang hanapin ang mama ko at subukang humingi ng tulong sa kanya. Sinubukan ko siyang hanapin sa Facebook at sa awa ng Diyos ay nakita ko rin ang account niya. Agad ko siyang minessage pero ilang araw ang lumipas, walang sagot. Paulit-ulit kong chinecheck kung nakita na niya ang mensahe ko pero palaging seen lang ang nakalagay. Hanggang sa isang araw ay napansin ko sa isa niyang post na may nakalagay na address. Hindi ko alam kung saan niya talaga yon pero nagdasal ako ng taimtim.
at nilakasan ang loob ko. Pinuntahan ko ang address na yon at umaasang baka sa wakas matulungan na rin kami ni Papa. Iniisip ko na siguro naman pagkatapos ng mahabang taon may puwang pa rin ako sa puso ni Mama bilang anak niya at siguro naman ay hindi niya ako tatalikuran. Pero pagdating ko sa bahay niya, ibang-iba sa inaasahan ko ang sumalubong sa akin. Maayos ang bahay, may sasakyan sa garahe at may mga bata sa loob. Lumabas si Mama at pagkakita niya sa akin ay tila hindi niya alam kung paano ako kakausapin. Nang sinabi ko kung sino ako at kung bakit ako naroon ay diretsahan niya akong sinagot. May bago na raw siyang pamilya at hindi na siya pwedeng tumulong sa amin. Nabigla ako. Parang biglang lumamig ang paligid. Pero kahit na ganoon ay nagmakaawa ako sa kanya at ang sabi ko ay di bali na kung ayaw niya akong kilalanin bilang anak niya. Basta matulungan niya lamang si Papa. Kahit kaunting tulong lang sana, kahit pansamantala. Pero nanatiling matigas ang puso niya. Sa huli ay inabot niya sa akin ng 1,000 at sinabi niyang wala na siyang maitutulong pa. Para akong binuhusan ng malamig na tubig at sobrang sakit noon. Kung dati kahit papaano ay nagagawa ko pang magbiro tungkol kay Mama, nagpapatawa lamang ako para hindi ko maramdaman ang sakit ng pang-iiwan niya. Ngayon, hindi ko na kayang banggitin ang pangalan niya nang hindi ako masasaktan. Aaminin ko noong mga panahong yon ay nagtanim talaga ako ng matinding sama ng loob sa sarili kong ina, Papa Dudut. Liam, bakit ka umiiyak? May nangyari ba sa trabaho? Wala po. Wala po to. Ayos lang po ako. Sige na, magsalita ka na. Kilala kita. Alam ko may bumabagabag dyan sa isip mo. Pinuntahan ko po kasi si ano eh. Pambihira ka talagang bata ka oh. Ano ba kasi nangyari ha? Pa, Sino pinuntahan mo? pinuntahan ko po si Mama. Liam, bakit mo naman ginawa yun? Para saan pa? Nagbaka sakali po kasi ako na… Na ano? Natulungan niya tayo? Sinasabi ko sa'yo, umaasa ka lang sa wala. Pa, siguro panahon na para sabihin niyo sa akin kung ano ba talaga nangyari sa inyo ni Mama. Ang totoo niyan, ayoko na sana ikwento to sa'yo pero ipinagpalit ako ng mama mo sa kano. Wala siyang kwentang ina. Sana magdusa siya sa piling nung kano na yon. Isinusumpa ko na hindi siya magiging masaya at habang buhay siya magiging miserable. Anak, tama na yan. Ito mismo yung dahilan kung bakit ni minsan hindi ko ikunento sa iyo yung tungkol sa mama mo. Kasi kilala kita eh. Alam ko magtatanim ka lang ng sama ng loob kapag nalaman mo yung ginawa ng mama mo bago niya tayo iniwan. Ang totoo niyan pa, may isa pang dahilan kung bakit galit na galit ako kay Mama eh. Bakit? Anong ginawa ng mama mo sa'yo? Nung kinausap ko siya na tulungan tayo, tinaboy niya lang ako na parang asong kalye. Tas binigyan niya ako ng 1,000. Yan ang nga ba sinasabi ko eh. Dapat simulat sa pool pa lang nakinig ka na sa akin. Walang kwenta yung nanay mo. Pero… hindi rin naman kita masisisi kasi lumaki ka na wala siya sa tabi mo. Eh ang gusto mo lang naman eh makilala siya. Kung alam ko lang na ganun pala kagaspang yung ugali niya, dapat hindi ko na siya nilapitan eh. Ang ihabang niya. Akala mo kung sino porke nakapag-asawa lang ng kano. Isinusumpa ako, lalagapak din siya sa lupa balang araw. Liam, makinig ka. Naiintindihan ko kung saan nanggagaling yung galit mo. Kasi yan din mismo yung naramdaman ko nung iniwan niya tayo. Pero kasi anak, ayokong lamunin ka ng galit mo. Kaya hayaan na lang natin siya. Eto yung 1,000 binigay niya. Alam niyo kung ano nababagay dito? O eto, tinan niyo maigi gagawin ko. Oh, ayan. Uy, ano ka ba naman? Ba't mo inagis yung pera? Hindi ko matatanggap yung 1,000 na yan na galing sa maruming babae na yon. Ikaw naman kasi anak eh.
Ba't mo naman kasi tinanggap kung labag naman pala sa loob mo? Ewan ko ba pa? Nung inabot niya sa akin yung 1,000, bigla na lang ako natulala. Pero kung may babalik ko lang yung panahon, isasaksak ko sa bibig niya yung 1,000 na yan eh. Oh, kumalma ka. Tignan mo nga yung mukha mo. Namumula ka na sa galit. Paano naman tayo pa? Anong ibig mo sabihin? Aaminin ko nahihirapan na ako sa trabaho. Kahit anong sipag at tiyaga yung gawin ko, hindi pa rin sapat yung perang naipon ko para maipagamot kayo. O ngayon, naiintindihan mo na ako. Ito yung dahilan kung bakit gustong-gusto ko na makapagtapos ka ng pag-aaral. Anak, sobrang lupit ng mundo sa mga taong walang pinag-aralan. Tsaka ako na muna iisipin yan pag magaling na kayo. Huwag ka mag-alala. Kaya ko to. Ako pa ba? Hindi ako mamamatay. Masamang damo yata to. Kayo talaga, nagawa niyo pa magpatawa. Makinig ka sa akin. Kinaya natin na wala yung mama mo sa napakahabang panahon. Pero naghihirap at nagdusa rin naman tayo. Pero hindi mo mababago ang katotohanan na kinaya pa rin natin ang wala siya. Kaya Liam anak, kalimutan mo na yung mama mo ha. Huwag ka mag-alala. May awa ang Diyos. Malalampasan din natin ang pagsubok na ito. Kahit anong mangyari, hindi na ako lalapit sa kanya para humingi ng tulong. Pinapangako ko yan. Sige lang, magalit ka. Ilabas mo ang lahat ng sama ng loob mo sa kanya. Pero pagkatapos ng araw na to, kalimutan mo na yung sakit na idinulot niya sa'yo ha. Mabuti na lang talaga nandiyan kayo pa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag pati kayo nawala sa akin. Maniwala ka sa akin. Hindi ako mawawala sa'yo. Halika nga rito. Payakap nga. Mahal na mahal ko kayo pa. Mahal na mahal din kita anak. At kahit pagod na ako ay pinilit ko pa rin bumangon araw-araw para masustentuhan ang mga pangangailangan namin ni Papa. Lalo na ang gamot niya at mga bayarin sa ospital. Hindi naging madali pero wala akong ibang pagpipilian kundi ang kayanin ito. Wala akong panahon para manghina o magreklamo. Dahil alam kong walang ibang tutulong sa amin kundi ako lamang. At aaminin ko rin kahit na sobrang sama ng loob ko kay mama kahit ilang beses ko nang gustong kalimutan siya. Hindi ko pa rin magawang i-block ang account niya sa Facebook. Siguro kasi may parte pa rin ng puso ko na umaasa kahit kaunti na isang araw, makakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya na nagsisisi siya, nahihingi siya ng tawad o baka sakaling mag-alok ng tulong. Pero hindi dumating ang araw na yon, Papa Dudut. Hanggang sa natutunan ko na lamang tanggapin na marahil, hindi na talaga niya ako kailanman kikilalanin bilang isang anak. Yung 1,000 na ibinigay niya sa akin ay kinuha ko ulit yon at ipinambili ko na lamang ng gamot ni Papa. Labag man sa loob ko, alam kong mas mahalaga ang kalagayan ni Papa kesa sa pride ko. Pero habang inaabot ko sa kasyirang perang yon, hindi ko maiwasang maramdaman na parang binili ako ni Mama. Yung 1,000 na yon, sa dami ng taon na nawala siya, sa dami ng gabi na umiiyak ako habang hinahanap siya, yun lang ang ibinigay niya. Para sa akin, hindi lang pera yon. Isa yung paalala na sa paningin niya ay wala akong halaga. Masakit pero wala akong magagawa, kundi ang lunukin ang lahat at magpatuloy. Napagtanto ko rin sa mga panahong yon kung gaano kahirap maging mahirap. Kasi kapag mahirap ka, parang wala kang karapatang magreklamo, magdamdam o humingi ng tulong. Parang lagi kang nasa ilalim ng paa ng ibang tao. May mga pagkakataong pakiramdam ko ay binabastos na ako ng mga tao sa paligid ko, pero wala akong magawa kasi kailangan kong tiisin ang lahat para lamang mabuhay. Napaisip din ako noon. Siguro kung mayaman lamang ako, kung maayos lang ang itsura ko at desente ang bihis ko, noong nagpakilala ako kay Mama ay baka hindi niya ako basta-basta itataboy. Baka tinanggap niya ako at kinausap niya ng mas maayos. Pero hindi ganon ang nangyari, Papa Dudut.
at kahit mahirap tanggapin. Kailangan kong lunukin ang katotohanan na ang mama ko ay isa palang matapobre, makasarili at walang pusong tao. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Dumating din yung araw na tumawag yung boss ni Papa at nagkausap sila. Napagkasunduan nila na tutulong siya sa amin at papautangin niya kami ng pera para sa pagpapagamot ni Papa, pero ibabawas na lamang yon sa sahod ni Papa buwan-buwan. Naaawa raw kasi siya kay Papa, lalo na nang minsang dumalaw siya sa ospital at nakita niya mismo ang kalagayan ni Papa. Sobrang bigat daw sa loob niya kaya hindi na siya nagdalawang isip na tulungan kami. Sobrang tuwa ko po talaga noong araw na yon at ramdam ko na kahit sobrang pagod ako sa trabaho sa restaurant, yung tipo bang parang wala ng patutunguhan ng lahat, ay bigla akong nakahinga. Kasi kahit papaano ay may liwanag na kaming nakita sa gitna ng mga problema. Grabe talaga ang pasasalamat ko noon kasi alam kong kahit paunti-unti ay makakabangon na muli kami ni Papa. Lalo na't nakalabas na siya ng ospital. Pero syempre hindi ibig sabihin noon ay naging madali na ang lahat. Kailangan pa rin naming bayaran ni Papa ang perang inutang namin. At ako naman tuloy pa rin ang pagtatrabaho sa restaurant. At may mga panahon din na tumutulong ako sa pagbabayad ng utang kahit kaunti lang ang kaya kong ibigay basta makatulong at makabawas doon sa perang inutang namin. Ngayon Papa Dudut, sobrang laki ng pasasalamat ko dahil sa wakas ay nakaligtas na rin si Papa sa kondisyon niya. Matagal din akong nabuhay sa takot at kaba kaya noong gumaling si Papa ng tuluyan, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. At sa lahat ng pinagdaanan namin ay may isang bagay talaga akong natutunan. Walang halaga o kapalit ang pagmamahal ng isang magulang. Walang anumang pera ang makakatumba sa sakripisyo at malasakit ng isang magulang na tunay na nagmamahal sa anak niya. At sa tingin ko, yung lahat ng pinagdaanan naming pagsubok, lalo na yung halos mawala na kami ng pag-asa ay naging paraan na rin siguro ng Diyos para ipakita sa akin ang isang mahalagang katotohanan. Baka gusto niyang ipaunawa sa akin na hindi ko kailangang hanapin o pilitin pa ang presensya ng mama ko sa buhay ko. At baka gusto niyang ituro na sapat na ang pagmamahal at presensya ni Papa Dudut. Pa, nandito na po ako. Ano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nga pala, may sorpresa ako sa'yo. Oh, ayan. Wow, leche flan! Paborito ko! Kainin mo na yan ha. Wala pa naman tayong ref. Salamat po pa. Kahit ano para sa'yo. Ay nga po pala, kumusta naman po yung trabaho nyo? Ayun, okay lang naman. Huwag po kayo masyado magpapakapagod ah. Ayoko po magkasakit kayo ulit. Aba syempre, ang hirap kaya magkasakit. At isa pa, ayoko nang bumalik sa ospital na yun. Nung nandun ako, pakiramdam ko mas lalo ako magkakasakit eh. Nga pala, may gusto sana akong pag-usapan natin. Ano po yun? Kailan ka ba babalik sa pag-aaral? Pa, Seryoso ko. Tigilan mo na yung pagtatrabaho sa restaurant at bumalik ka na sa pag-aaral. tutulungan ko po muna kayo na mabayaran lahat ng utang nyo dun sa boss nyo. Sige na nga. May magagawa pa ba ako? Mapilit ka eh. Pero ipangako mo sa akin na kapag nabayaran na natin yun ng buo, babalik ka na sa pag-aaral ha? Pangako po yun. Mabuti naman kung ganon. Anak, may gusto sana ako itanong sa'yo. Ano po yun? Pero huwag kang magagalit ha. Kinabahan tuloy ako sa gusto nyong sabihin pa. Ano po ba kasi yun? Yung mama mo ba nagparamdam pa sa'yo simula nung nakalabas ako ng ospital? Hindi na po. Hindi naman na po kailangan eh. Hindi naman po siya kawalan. Alam kong malaki ang kasalanan ng mama mo sa akin. Lalong-lalo na sa'yo. Pero may papakiusap sana ako sa'yo. Anak, kung pwede, pakawalan mo na sa puso mo yung galit at puot na nararamdaman mo sa mama mo. Akala ko po ba galit kayo sa kanya?
Oo, noon. Pero nung nagkasakit kasi ako at akala ko mamamatay na ako, napagtanto ko na sobrang ikli ng buhay para magtanim ng sama ng loob kahit kanino. Hindi po ganun kadali yung gusto niyong gawin ko pa. Pero subukan mo anak. Wala namang mawawala kung susubukan mo eh. Alam niyo po ba kung ano yung ikinagagalit ko? Yung tipong pride at dignidad na nga lang yung meron tayong mga kapos sa pera, tapos nagawa pa niyang wasakin yun. Ang totoo nga niyan, sobrang sama ng loob ko nung napilitan akong ipambili ng gamot niyo yung 1,000 binigay niya sa akin. Magpasalamat na lang tayo at nalampasan na natin yung pagsubok na yun. Ay, mas matatanggap ko pa nga siguro kung ibang tao yung gumawa nun sa akin eh. Pero pa hanggang ngayon, hindi ko lubos akalain na magagawa sa akin yun ng sarili kong nanay. Pero nandito naman ako anak eh. Makakaasa ka na hindi kita pababayaan hanggang sa huling hininga ko. Pasensya ka na. Dapat hindi na kita tinanong ng tungkol sa mama mo. Ayos lang po yun. Wala naman po kayong kasalanan eh. Biktima lang din kayo ng kasakiman niya. Siguro panahon na rin para gawin ko to. Bakit? Anong gagawin mo? Ibablock ko siya sa Facebook. Kung ayaw niya sa akin, mas ayaw ko sa kanya. Mas pipiliin ko pang mamalimos sa kalsada kesa kausapin siya. Sige, ikaw ang bahala anak. Kung yan ang makakagaan dyan sa nararamdaman mo, susuportahan kita. Salamat pa. O yan, na-block ko na. Basta ipangako mo na lang sa akin na magiging mabuting tao ka pa rin at hindi ka magpapalamon dyan sa galit mo. Pangako po yan. At ipinapangako ko rin po sa inyo na balang araw, makakapagtapos din po ako ng pag-aaral. At pag nangyari yun, syempre makakakuha na ako ng magandang trabaho. At pagkatapos nun, bibili tayo ng magandang bahay. At ako na po mismo ang bubuhay sa inyo. Huwag mo nang isipin yan anak. Ang gusto ko yung ma-enjoy mo yung perang pinaghirapan mo. Gaya nga nung sinabi ko sa iyo noon, hindi mo ko obligasyon. Alam ko naman po yun. Pero hindi naman labag sa loob ko na tulungan kayo eh. Ang totoo nga niyan, mas mapapanatag ang loob ko at mas mararamdaman ko na nagtagumpay ako sa buhay kapag tinulungan ko kayo. Ang bait-bait mo talagang bata ka. Napakaswerte ko sa'yo. Dyan kayo nagkakamali pa. Ako ang mas maswerte dahil anak niyo ko. Kung totoo yung sinasabi mo, payakap nga. Naging mabait sa amin ang Diyos. Hindi nagtagal ay tuluyan na rin naming nabayaran ang perang inutang namin sa boss ni Papa. Napakalaking ginhawa ang dulot noon sa amin. Lalo pang gumanda ang sitwasyon nang makapasa ako at matanggap sa scholarship na matagal ko nang inaasam. Naging working student din po ako para kahit papaano ay may naitutulong ako sa mga gastusin sa bahay. Nung una ay mariing tumutol si Papa sa desisyon kong maging isang working student. Sabi niya ay baka raw hindi ko kayanin ang pagsabayin ng trabaho at pag-aaral. At baka bumagsak lamang ako sa klase dahil sa pagod at puyat. Ayaw niyang makita akong nahihirapan lalo pat alam niya kung gaano ko pinapangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Para sa kanya, sapat na raw na nakas-scholar ako at sana raw ay doon na lamang ako mag-focus. Pero hindi ko binitawan ang desisyon ko. Araw-araw ko siyang kinukumbinse. Maingat kong pinaliwanag sa kanya na hindi tungkol sa pagsasakripisyo ng pangarap ko, kundi ito'y paraan ko para kahit papaano ay makatulong ako sa gastusin namin sa bahay. Ang sabi ko sa kanya, mas pipiliin kong mapagod araw-araw kaysa makita siyang nag-iisa sa pagbubuhat ng lahat ng problema namin. Hindi naging madali ang pagpapaliwanag ko sa kanya, pero nakita niya sa mga mata ko ang determinasyon at pagmamalasakit at sa huli, napapayag ko din si Papa sa kagustuhan kong maging isang working student. Sabi niya kung yan talaga ang gusto ko. At kaya ko naman ay susuportahan niya ako basta lang daw mangako ako na hindi ko pababayaan ang pag-aaral ko. Simula noon ay naging tahimik at maayos ang takbo ng buhay namin. Hinding-hindi na muling nagkasakit pa si Papa at araw-araw ay naging panatag ang kalooban ko. Napagtanto ko rin kung gaano kahalaga ang kalusugan. Kahit gaano pa kalaki ang ipon mo kapag nagkasakit ka at na ospital, mauubos ang lahat ng yon.
Kaya sa mga nakikinig ng kwento ko, isa lang ang payo ko. Alagaan natin ang ating kalusugan dahil kapag nagkasakit tayo, mawawala ng saysayang lahat ng pagsusumikap natin. At sa totoo lang, hindi pa rin kami mayaman ni Papa hanggang ngayon. Pero masaya kami at wala na kaming utang na pinoproblema. Mas gugustuhin kong mamuhay ng salat pero walang utang kesa marangyanga pero baon naman sa pagkakautang. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Ang akala ko, matahimik na ang buhay namin. Pero dumating ang isang bagay na muling gumulo sa isipan ko. Isang pangyayari na hindi ko inaasahan. Magbihis kayo. Oh, bakit? Pupunta tayo sa mall. Naku, gagastos ka pa. Wag na. Sige na, pagbigyan nyo na po ako. Ibibili ko lang po kayo ng bagong damit. Itabi mo na lang yung perang naipon mo sa pag-working student mo. Si Papa talaga oh. Minsan na nga lang tayo lumabas, tatanggihan nyo pa ako. Tsaka isa pa, pinag-ipunan ko talaga tong araw na to para sa inyo. Ganun ba? Opo. Kung ganun sige, pumapayag na ako. Yun! Sa wakas! Pero sa isang kondisyon. Ha? Ano namang kondisyon yan pa? Sa ukay-ukay na tayo pumunta. Ayoko sa mall. Masyadong mahal mga bilihin dun eh. Ay, sige na nga. Marami namang magagandang damit sa ukay. Mismo. Sandali nga lang. Kanina ko pa naririnig yung cellphone mo ha. Sino ba yan ha? Ewan, barkada ko siguro yan. Baka gusto makipaglaro ng online games. Hayaan nyo na. O baka naman importante yan. Tignan mo muna kaya. Ay, nakakatamad eh. Kukunin ko lang yung cellphone sa loob ng bag. Nasa ilalim pa. Sino ba kasi to? Bakit anak?